Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon, Diyos, ngayong araw po na ito ay aming inaalay sa inyo, sa inyong kadadakila, sa inyong kapurihan, sa inyong pagkaluwalhati. Magpapasalamat po, Panginoon, kami sa lahat ng grasya, awat, pagmamahal na ginagabot mo sa amin sa araw-araw, na kami yung ginigising, binibiyayaan at pinamahal. Salamat din po, Lord, sa pamilyang pinagkaloob mo sa amin at turuan po kami paano sila mahalin at palakihin ng karapat-dapat na maging lingkod mo. Ngayon, Panginoon Diyos, sa gabi nito ay naalami, pag-aaralan po namin ang iyong banal na salita. Hayaan po niyo yung banal na Espiritu Santo dumapo sa aming mga puso, isipan at tiwa upang lalo pa naming malaman ang iyong kalooban para sa amin. Gamitin mo po kami, Panginoon Diyos, na yung instrumento na maghahatid ng pag-asa at pagmamahal sa iba, lalo na dun sa mga taong walang-wala at nahihirapan sa buhay. Biyayaan mo po pa kami, Panginoon Diyos, at turuan mo kami maging bukas palad para lalo pa kaming magamit mo sa pagpapayago at pagpapayabong ng iyong pagmamahal sa kanila. Amin na nikluhod at hihingin po namin ang aming Mama Mary na samahan po ngayon kaming gabi upang kami po maging maliwanag at turuan po kami paano po namin makakamit ang aming Panginoong Hesukristo. Dati ito'y dinadalangin namin sa banal at tamis na pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. Ang Panginoong Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our our trespasses, trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray pray for for us us now and at the now hour and at the of hour our of our death. death. Amen. And we give all the glory to the Holy Trinity as we say, glory be to the To the Father, and to the Son, Holy and to Spirit, the Holy Spirit, as it was in As the it was in the beginning, beginning, now is and now, shall and be, ever shall be, world without world without end. Amen. Amen. Lord, Son, the Holy Spirit. Amen. Happy Amen. Santo Niño! Viva Saint Pit Pete Señor! Viva Pit Señor! Señor! Oh, Pete Señor! Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang Happy New gabi. Year! Kay Brother Kamusta? Tunying, Brother Tunying, Happy New Year. Happy New Year. Nako. Hanggang ngayon ba, yan para ng issue natin. Tingnan mo nga si Brother Hector, oh, tahimik, hindi yan nag-ano. Walang mga ano yan. Secret. Ay, secret ba? Secret? Simple lang. Ay, simple. Parang ikaw, Hindi siguro. Ikaw nga dyan eh. Okay na yung internet provider. Bilib nga ako sa inyong dalawa accountant eh. Kayong dalawa. Mas matindi ang isa. Saludo ko dyan. Hindi. Klasiko na yan. Hindi, pares nga kayo dyan. ang Bago po lumao ng gabi, tayo po yung mag-umpisa na. Dalang congress ng handmaids. Alam ni Brother Tunying yun. Brother Tunying, saan daw ang handmaids? So, Pangasinan. Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Sa Alaminos? 100 Islands sa mo. Alaminos. Alaminos, Susual. Alam na alam. Ano ba? Lagay- May question lang ako. Kung alam mo, Katunying. Yung 2.5 ang nila, di ba? Ang registration fee. Wow. 2.5. Anong inclusion doon? Registration lang. Walang accommodation. Accommodation kanila, di ba? Opo. O, yun ang ko eh. Mas mura po talaga ang servants. Servant, so 2,000 lang tayo. Di ba? 2,000. Kasama na lahat. Accommodation, foods. All in. Wala. Kumbaga. Pera lang transportation. Pera lang transpo. Kahit naman po yung sa handmaids, wala pa rin yung transpo. Oo nga. Opo. Pati yung sa pati yung sa shingles,
Opo. O Layo yung na sa foundation kanila. di kasali eh. Hindi. Cagayan de Oro City. Yes, CDO sila. CDO, hindi Pangasinan. Kasi CDO ang handmade CDO. Charlie Resort and Conference. may nagtatanong kasi, may nagtatanong Talaga. sa akin. Tayo na na. O sabi CDO ko, daw po, brother boy. Baka mamali. Ano? CDO, Cagayan de Oro. Okay, hindi. Handmade. O kaya Mindanao? nag-message ako kay Brother Tom, Hmm. yung kung ano yung mga inclusion Inclusion. ng Lahat na 2,000 po. para malinaw. All in po. All in. Oo. Kaya lang trans po wala. Kaya pinakamura na nga yung sa atin eh. Kaya Although yung 2,000, mabigat Opo. sa iba yan talaga. Mabigat. Magkano? Sabagay, ako din wala pa akong 2,000. Pahingi. Magagawa ng paraan yan. Darating din yung blessings. Pahingi. Maniwala kayo. Blessings will arrive. Okay. So, game na, game. Okay. Ang ating pong pagbasa, mabuting balita ay nagmula sa Teo. Mateo, Kabanata 18, talata 1-5 at 10. Tama po ba? Oh, tama. Clarification lang yung mga readings ngayon sa Pilipinas lang yan Sa Pilipinas lang po yun. Pilipinas Exception lang po tayo. because of the Santo Niño. Opo. Pero actually, nung nasa Riyadh ako, pina-follow po natin dun sa Riyadh. Binigyan din ng special na dispensation. Opo. Sa Filipino community. Ano ba talaga hanggang ano ba yung Hanggang 10 lang po. hanggang 10 lang kasi doon sa ibang publication merong yung Hindi na po kasi related eh. Yung related. Okay. Gaya ng binanggit na ni Brother Jerome. Opo. So take it away na. Sinong babasa? Ikaw. Brother Tunying, di ba? Yung third reading daw. Third reading, oy. Brother Tunying, ikaw magbabasa. Third reading na. Responsorial sum nyo. Responsorial sum. Game. Oh, Brother Tunying, basa na. Basa. Sino po ba? Ikaw po. Di ba nagano ka? Ay, Hector mo. Akong gospel? Ako po ba sa gospel? Ayaw nyo po? Ayaw mo, ako na lang. Wala pa sa sarili. Akala ko nga inumpisahan mo na. Hindi, ayaw nyo, ako na. Sige, kung sino ang gusto. Sige, ako na pwede rin. Hindi, huwag na. Masyado na monopolize. Okay, ang Ebanghelyo ayon sa libro ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Nang sandaling iyon, lumapit ang mga disipulo kay Jesus at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harap nila. Tapos sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo nagbabago at maging kagaya ng mga bata, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Sino man na maging mapagkumbaba katulad ng batang ito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At kung sino ang tatanggap sa batang ito sa pangalan ko, tinatanggap niya din ako. Siguraduhin ninyong wag mababaliwala ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, laging nasa harap ng tatay ko sa langit ang mga anghel nila." Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Maraming salamat, Brother Butch. Okay, baka may gustong magbigay po ng Si Brother Hector naka-ready yan. Hindi, ready akong magbasa. Tatanungin mo.
Ready na, ano, katanungan muna. O baka si Brother Tunying, baka may gustong Tanungan muna sabihin. para may kwan. O, tanungan na muna May tayo, ha? pagbabasihan. Sige po. Sa unang talata, Brother Hector, ano ang Yes. itinanong ng mga alagad kay Jesus? Sandali lang po. Di ba meron pang verse 10 at saka 12 to 14? Wala Wala po na, yung 10 12 to lang. 14, Wala na 10 yung lang 12 to po. 14. Yung 10 lang. Bakit po wala? Bakit doon sa akin po meron? Ang tawag dyan, extended version yung sa iyo. Oo. Nga po. Yung sa yung sa CBCP, hanggang 10 lang. Kasi dito sa akin sa buhay hanggang meron 10 to 12 Oo, Kasi meron yun. Yan Ano yung yan? Awit Ano at yan? papuri po hanggang ano lang, hanggang G's lang. Hanggang 10 lang po. Hmm. Iba-iba Misalet. yung ano nila. Misalet din, yung Eucalypt. Misalet din. Oh, sa Eucalypt din. Siguro, yan yung sa iglesia ni Tunying. Okay. Balik na po tayo bago tayo Okay. lumayo. So, Brother Hector, ano yung okay. itinanong ng mga alagad kay Jesus? Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yun. Thank you, Brother Hector. Brother Butch, Welcome. Yo, sino naman ang tinawag ni Jesus upang magsilbing halimbawa sa kanyang mga alagad? ano to? Talata 4. Dalawa. Dalawa. Tinawag ni Jesus ang isang munting bata at pinatayo sa harap nila. Stand at attention. Stand at attention. Wawa naman yung bata. Thank you, Brother Butch. Brother Tonying. Sa ikatlo po. Anong sinabi? Anong sinabi? Anong sinabi ni Jesus? Nung pinatayo niya yung bata sa harap ng mga alagad. At sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ayun. Thank you po, Brother Tunying. Brother Jerome, sa ika-4 po na talata, ano naman ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagtanggap sa isang batang ganito dahil sa kanya? Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Yun. Thank you, Brother Jerome. Brother Boy, ano naman ang sinasabi niya tungkol sa pagtanggap sa batang ito? Sino mang tumanggap sa isa sa maliit na batang katulad nito sa aking pangalan, ako ay tinatanggap. Yun. Thank you, Brother Boy. Brother Hector, back to you. Yep. Ang sabi dito. Anong sinasabi dito? Sino ang laging nasa harapan ng Ama sa langit ayon sa huling bahagi ng talata? Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen. Thank you, Brother Hector. Welcome. Ang galing Sana lagi na lang tayong bata. Kasi yung mga guardian angel daw natin laging nasa harap ng Panginoon.
Pero yun nga ang anong ginagawa ng ano, no, guardian angel. No? Sabi pa nga sa ko ba nabasa yun, na pagka nag-o-offer daw tayo, yung during the offertory, kasama daw natin yung guardian angel. Oh, kasi Yeah. sila yung may hawak ng mga ano eh. Sa ng Revelation, bowl. bowls of incense, a bowl. Oh. Kaya pagka wala tayong offering, sad yung guardian angel. Rivas yan yung ano. Oh. Yun. Baka may gustong magbigay ng ano, ng synopsis ng ating mabuting balita. Hindi sinapsis ang aking gustong itanong. Oh, sige Ang po. gusto ko itanong dito, ganito kasi, pagka ito on the surface, pag binasa mo ito ng ganito, ang para bang ang ang nilalarawan dito po Kasi tingnan mo, tinanong, sino ang pinakadakila? Anong sagot niya? Ang pinakadakila daw. Hindi niya naman sinabi kung sino eh. Tinawag niya lamang yung bata. Pinatayo Katulad. sa pan, no? Pagkatapos ang sabi niya, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, tumulad sa bata, hindi kayo mabibilang sa kaharian ng Diyos. At sino mang Kasi kung titingnan ko ang isang bata, lalo na ng mga panahon na yon, wala pa naman yan kamuwang-muwang, wala naman kadakilaan yan. Wala pa naman siyang masasabi nating pagbabago. Wala pa siyang muwang eh. So hindi pa talaga siya nabibilang sa kaharian ng Diyos. At hindi pa siya nagpapakumbaba. Kasi bata yan eh. Hindi naman niya alam niyo magpakataas, magpakumbaba, magpakadakila. Ano Paano yun? sinasabi yan? Parang sinasalungat mo yung sinasabi ni Lord. Oo nga. Na walang ano, patunayan mo. Yung sinasabi niyo walang kamuang yung bata. Ano ba? Siguro ang sorry po, Brother Jerome. Siguro ang mas katanungan is, ano kaya yung katangian ng isang bata na ginamit ni Jesus na pamantayan para sa kaharian ng langit? Yun. Innocence. Yeah, they Diba? are Innocence, fully gaya nga ng sabi mo, wala pang dependent on kamuwang-muwang. parents. They full Total dependent. dependence sa Total magulang. dependence. Trust. Yeah. Respect nila sa magulang. Obedience, diba? Obedience. Tsaka yung humility. Oh. Yung mga childlikeness. Ganun. Oo. Kasi tinama, pagka maski yung mga, kahit na sinong bata, mahirap, mayaman, kalaro nila, wala silang pinipili. Tama. Yung sinasabi ni Brother Tunying, yung mga childishness. Childishness yun. Oo. Iba naman Yung yun. mga kukulit. Yung sa matanda na yun, yung pagiging childish, dapat childlike. Childlike. Kasi Pero ang patungkol dito kasi yung katangian ng bata, hindi naman yung bata mismo na hinaharap. Kung ano yung katangian ng bata. Tsaka hindi din yung batang isip. Childish nga yun. Pero ang mga bata, kung ano nakikita sa mga matatanda, ginagaya. Nang gagayahin. Gagayahin. Mhm. Diba? Ano ko tong CFC, ano tawag nito, yung Catechism of the Filipino, kasi related doon sa childish yung CFC 2127, Mhm. Catechism of the Filipino, ano ba to? Thank CFC. you. Filipinos in general are familiar with the text. Unless you change and become like little children, you will not enter the kingdom of God. Matthew, di ba? Nasa natin. Ultimately, it is often taken as an excuse for childishness, not childlikeness. Ito sabi kanina ni St. Paul has a strong admonition in this regard. When I was a child, I used to talk like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I put childish ways aside, and concludes, brothers, do not be childish in your outlook. Be like children as far as evil is concerned. But in mind, be mature. Yun, 1 Corinthians 13:11 and 14.
So yun yung, tapos doon pa sa 21:27, sa 21:28 naman, sinabi niya, more often perhaps becoming like little children unconsciously creates the attitude that Christian faith is not really practical in our adult daily life of competition and fight for survival. Yeah. But this ignores the basic spiritual values of simplicity, trust, and openness that are desired and respected by all, even in the harsh adult world. Moreover, it misses the adult's active discipline effort implied in the verb become. So to be able to imitate in our relation to God, the child's natural complete dependence on and trust in his or her parents demands serious effort. The dependence and trust that is natural to a child must be regained by the adult, often only with much effort and persevering prayer. Yan po yung end of reading. CFC 21:20-27. Thank you, Brother Jerome, for sharing that one. Okay na po, Brother Tonying. Yun nga po, kasi natural lang sa bata yun. Pero ibig sabihin, not on his own volition, not on his learning, not on his maturing mind, kaya niya nagawa yun. So, hindi naman tayo ganoon pag nag-mature tayo, hindi ganoon eh. Nawawala yung mga naturalesa na yung sa isang bata sa atin. Kasi nga, marami tayong natututuhan pang iba. Ang importante, yung ma-maintain natin, yung dignidad natin, yung tunay nating pananampalataya. Yung sa bata, hindi naman tunay na pananampalataya yun, natural lang yun eh. Nasasabi nyo, masunurin, siyempre bata yun eh, wala namang kaalam-alam niyan para sumunod siya sa sarili niya eh. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya mahirap po sa inyo gawin yun, parang ganon. As a grown up na ngayon, imposible sa isang adult. Pero yun yung hinihingi ni Christ eh. Kasi kung yung katangian ng bata, una-una nga, ang naka-explicitly nakalahad dito sa pagbasa, ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin na yan, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang ano dun yung nagpapakababa eh, yung humility eh. Kasi Humility. as we grow older, di ba, natututunan natin yung ways ng world na nagpapataasan, nagpapaano, di ba? Oh, yun. Mahirap naman Yung- talaga. Oo. Kasi kung sarili mo lang, kung ikaw lang nag-iisip, ikaw as a tao, human will mo, ay napakahirap. Pero kung hindi nananahanza yung Espiritu o kaya si Jesus, hindi imposible mangyari ito. Yes. Kasi ang punto nga, hindi tayo mananatiling bata, di ba nga? Hindi tayo mananatiling bata. Kaya mawawala yung sinasabi natin mga kanyang katangian, kadakilaan. Hindi pa kasi kadakilaan yun eh. Kasi Pero- si Jesus total pero- dependent siya kay sa Father niya. Oh, yeah. Not my will, but yours will be done. Di ba? Sabi niya, kukunin mo tong cup sa akin, di ba? But not your will. But not my will, but yours will be. Kung pwede lang, tanggalin mo sa akin to. Yung sinasabi niya eh. Pero not my will, but yours. That is total dependence. Total trust. But Pero siguro gustong emphasize dito yung pagkabata ni Jesus. Naging bata rin siya. naging bata rin. Siguro siya ang tignan natin nung bata pa siya. Yes. So nakikita natin na Diyos na nung bata pa, di Pero ba? Ang kinan niya yung mga characters na characteristic ng God child. kung titingnan Yun nga siguro ang natin, gustong ipahiwatig dito. O di ba yun yung, Kasi nawala kung- siya. Mga ordinaryong tao lang na nagpapakabata, edi siyempre sira ang trend of thought. Parang gano'n na parang, di ba, usually yung lumalabas ng mga batang
mali ang pagka-upbringing, selfish sila, mga makukulit na hindi naman wala sa lugar, ganun. Siguro ganun na gustong emphasize. Kaya nga ito ang hidden years niya. dedicated sa mga bata. Si Pero kasi ang whole Jesus point, na bata. ang whole point nito kasi yung trait, yung tinatalakay dito, hindi naman yung bata itself, kundi yung trait. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng bata. Yeah. Pero hindi Yung naman virtue, bata. Yung virtue mismo, yung trait. Yes. Diba? Yun yung main point. Sa akin po, yun yung nakikita ko. Kasi even dito sa yung pinaka dito ang sabi, Lord, grant me the humility of a child that I may trust in all things. Trust in you in all things. Siguro kung ma-imagine mo nung bata pa si Jesus, tarap niya si San Jose, siguro Ganun. tuwan-tuwa si St. Joseph, nung kita niya yung God child na makita niya lahat yung mga godly qualities ng bata na nasa kanya. Yun siguro ang Saint gustong Teresa ipalipan. of Lisieux, bakit ba siya tinawag little child of Jesus? Dahil Yes. nagpakaliit siya. Nagpakabago. Sumunod din siya doon sa parents Naging bata, niya. naging siya, Oo. masunurin, obedient. Kasi bakit, di ba kung tutuusin nga, bakit kailangan siya ipanganak, maging isang bata, di ba? Yes. With all the May process din siya. yun, Dumaan siya he sa went through process the process, of kumbaga. human being. Nakita. Total bata ang pinag-uusapan natin. Pagsalitain nga natin yung pinakabata dyan sa atin. Hoy, andyan na si Kuis. Magandang gabi. Okay na Yung ba yung pinakabata, microphone niya? magsalita nga yung pinakabata dyan. Brother Kakapit. Boss, ikaw pala ang pinakadakila eh. Ikaw ang pinakabata eh. Mukhang mukhang nagdi-dinner pa si Kuis. So, Ako sunod kay Kuisa. good evening po mga peace be with you. I'm sorry po, galing pa ako. Okay. No worries. At andyan ka worries. naman. Brother Jerome, ikaw na ng ating Punta po. Ay, gaya-gaya na, oh. Paniki ka na din. Very contagious, yung takot. Ba't ako? Keywords. Ayoko lang madinig yung Word. wait. Wait po. Wait lang. Kita na ba? Nakikita na. Opo. Okay naman. Ewan ko sa kanila. Sa akin nakikita. Baba. Yes. Dependent. Trust. Ano sa ano yan? Tagalog. Pagtitiwala. Pinakadakila. Sino sa atin ang pinakadakila? Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong baliw? Sinong baliw? Ba't ako? Ba't ako? Biglang ganun no? Trust. Bakit? Ano pa yung isa? Total dependence. Trust, ano sa Tagalog? Total dependence. Pagtitiwala, pagpapakumbaba, nakadakila. Ano yung total dependence? Total dependence. Pag-asa? Ano? Yung nakadepende ka lang dun sa Umaasa? Ano? Pagsuko. Surrender, yun. Maasa, di ba? Umaasa ang to depend. Pag-asa. Maasa. Maasa? Umaasa, di ba? Tama ba, brother boy? Sino bang linguist natin yan? Huwag hamakin. Huwag hamakin, yun. May may pasuba, ang tawag dito? Babala. Huwag hamakin. Guardian angel. Oo nga. Anghel. Ano ilalagay niya?
Ganap na pagdibig. Bakit kaya nagtanong yung ano, no? Bakit kaya nagtanong yung mga alagad? Brother Tonyin. Anong context niyan? Nagmamayabangan na naman sila. Oo nga eh. Kay Jan tsaka kay ayun sino ba Oo. yun? Di ba? Nakikita mo na, maski naalagan ni Kristo, taas pa rin ng pride. Oo, di ba? Kaya siguro ganun ang sagot niya eh. Nakakatuwa ito, tinanong ko kay AI. Meron talaga siyang tingnan mo yung suggestion na paglalapat sa buhay or aplikasyon. Sa mundong madalas ay nagpapataasan ang mga tao, paano mo maisasubuhay ang pagiging mababa ang loob sa iyong trabaho o paaralan? Ano-anong konkretong hakbang ang maaari nating gawin upang maprotektahan at mapahalagahan ang mga maliliit sa ating lipunan ngayon? Sa iyong palagay, ano ang kailangang baguhin sa iyong ugali upang matularan ang pagtitiwala at pakapagkumbabaan ng isang bata? O di ba? Ang galing ni AI, oh. Tagalog ang sagot ni AI? Oo, Tagalog ang sagot ni AI. Oh, talaga. Tinanong ko ng English. Tapos sinagot ako ng Tagalog. Pero meron akong napapansin ngayon ito totoo yan. 2 years old, 3 years old na mga bata, pagka meron hindi siya nagustuhan, nagtatantrum na, nagwawala na. Meron akong kitang batang ganon, meron hindi siya nagustuhan, pinupukpok niya yung ulo niya sa dingding. At gusto niya pa yung matunog, yung matunog ang Alam mo bakit? Bakit, kapatid? Hinahayaan ng magulang eh. Hindi tinuturuan ng tama. Hmm. Kasi pagka nagtatantrum siya, lahat ng gusto niya nakukuha niya. So gagawin niya yun. Magtatantrum siya para makuha niya yung gusto niya. Binibigay ng magulang eh. Voice chosen. Saan pumapasok doon yung innocence ng Hindi. bata? Kanya nga kailangan yung... Hindi. Power tripping yun. Ibig sabihin, kinakayanan niya yung magulang niya. Ano sa Tagalog yun siya? Hindi, iba naman na yun eh. Iba ng topic yun. Well off na sa yun. Ating topic. Masyado na. Ang innocence, kawalang kasalanan. Oo, di ba? Walang kamuwang-muwang. Gawin natin yun. Innocence. Yan yung karakteristik ng bata. Oo nga, innocence. Hindi ignorance. Ibang innocence sa ignorance. Walang kasalanan. Diba? Wala akong talang kasalanan ng mga bata. Hindi, tama na yata yung kanina. Innocence. In-spell correct na siya. Meron ako dito, natatawa ako. Tagalog, pero hindi ko makuha. Bakit? Tinatranslate ko sa English. Anong sa? Wala, nasa na iba kong dito. Hindi ko na makita. Okay na, meron pa. Meron pa po ba? O okay na tayo? Maiksi lang yun eh. Yung Opo, reading. maiksi lang yun. Buti maiksi nga yung medyo mahaba lang yung unang pagbasa. Okay na pa. Okay na po. So, sa pagpapatuloy po, ating pong pakinggan naman ang unang pagbasa na hango sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 9, talata 1 hanggang 6. At ang magbabasa po para sa ating lahat ay si Brother Jerome. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon ng nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang
dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nagsamsam ng kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Dinali mo ang paghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Sasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang Pero galing. hanggang 6 lang, di ba? Ang reading. Yung 6 nga lang. Opo. Di, binasa ko kasi itong 1 to 6 din ang sinabi, pero nisalit ito binasa ko. Mm. 1 to 6 din ako ng sinabi. Hanggang 7, no? Bakit sa akin parang iba yung ano? Ako rin eh. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Yan, pareho tayo Noong niyan. nakaraang araw, Yeah, inilagay niya sa kahihiyan ang Ibang lupain version yung- ng Zebulun Siguro mas lumang version yung at ang Naphtali. pain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, Kanya nga na wala akong pagbasa eh. ang lupaing ito, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hentil. Hindi ba parang iba, no? Iba. Nisalit yung binasa ko. May salit na ano yan. Yung sa yung sa Don Bosco. Parang Tapos ko. Yung Parang- word parang- and life. sa kanya siguro, kasi itong ito sigurong verse 1 nito, inusog. So, ang naging verse 1 bale, nakakita ng isang Yes, no. maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa dilim. Oh, yung verse 2 ang naging verse 1. na-move. Na-move. Na-move kaya pati yung 7 kasama Kaya sa pati yung 7 kasama. Tama. Prinsipe ng kapayapaan lang dapat. Sasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Oo, kaya naisama. Tama. Iba-iba yung ng Bible, ano? May mga nauusog, may Alam mo mga, Oh, may ibang Sa versions awit mas kwan eh. Iba yung numbering nila ng verses. iba yung numbering. Opo. Mm. So anyways, sa awit, pareho lang eh. Nakatanaw sa isang malaking, yung awit at papuri. Opo. Pareho yun nga. yung binasa ko, di ba? Oo, tama. Pero dito sa tangan ko pong Bible, ang umpisa niya, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal. Ang Tama second nga, verse niya, ang nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa dilim. Yun. Mm. Anyways, Just. Anyway, pareho naman ang ano. parehas text. naman yung context. Oo, tama. So, kanino ako huling huminto? Instead, 1 to yung verse 2, no? Sa atin. Opo. Instead na yung verse 2 yun bali. Ano na susundin natin? Yung sa Bible o doon sa Miseret? Okay Parehas na po lang. yun. Parehas lang. Mas detailed lang po siguro itong sa Bible na kasi kung titignan nyo, parang pasakali itong yung sa nakakita ng isang maningning na liwanag. Sino ba yung mga bayan na yun? Ngunit tapawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati. Noong mga nakarang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilaan Hindi na niya ang lupain ito. Okay.
Parang hindi ko na binasa yan eh. Hindi na, Diretso na sa verse 2. verse 2 na agad yung binasa. Tapos Okay. verse 7. yung- Yes. So, kanino ko huling huminto kanina? Brother Hector. Hector. Okay. So Si si brother. brother Quiz na. Si Quiz. Si Quiz na. Sabi, the innocent, the pinaka-youngest daw. Sabi, Talata 3 to 6. Bakit ganito to? Wala. 2 to 7 na. Iba kasi yung ano eh. Iba kasi ang sinabi ni ano eh, ni 2 to 7 na lang tayo. Mag-adjust. Oo nga. Okay. Sige, sige. Pero sige. sa English version ko ng readings, tama yung binasa ni Brother Tama. Jerome. Opo. Tama yun. Opo. Okay, Tagalog Kaya- tayo. The people who walk in darkness have seen a great And a light. great Eh, light. Tama to, nakakita ng isang maningning na liwanag, Opo. etc. So, number 2 yan sa Tagalog. Okay, Docs. So, balik na ulit tayo kay Brother Butch. Okay. Brother Butch na. Okay. Iba yung binigay sa akin na question ni ano ni AI Pati pala AI na nagkakamali, ano? Ang sabi ni Hindi, mali input AI niya. sa versikulo 1, ang pagdating ng liwanag. Tama yung title niya, pagdating ng liwanag. Kaya lang ito yung tanong niya. Ano ang ibig sabihin ng malaking liwanag para sa mga taong matagal nang nananahan sa kadiliman? Ano ibig sabihin nun? Ano daw ibig sabihin? Ibig sabihin si Jesus, nakakita na sila ng liwanag. Kasi Di ba dati yun? dati na sa dilim eh. Tapos yung Tama. liwanag nakikita natin, ano lang yun, solar. This Kaya is the light. nawawala, madaling mawala. Oh. Hindi This siya battery operated maganda. Tapos ito yung sumunod na katanungan niya, doon pa rin sa verse 1, sa iyong sariling karanasan, kailan mo nadama na namanaag ang liwanag sa gitna ng isang madilim na sitwasyon sa iyong buhay? O di ba parang Yan, boy. application? Sharing na yan, bro. Oo nga Hindi eh, yan, di ano, ba? Kasi sharing na ako niyan. Maganda yan. I can share. Baka umabot tayo ng alauna ng Sandali lang. umaga. Tanong ko lang po, pakitanong nyo nga po kung nasaan ang Zebulun at ang Naphtali. Dito sa Nasaan Mandaluyong, yung si Senator na, nandito yan. Nasa, Ani Gonzales. nasa North Territory ba yan o nasa South. Galilee? Hindi ko dala yung aking mapa eh. Parang Hanapin ano yan eh, parang nasa North Territory yan eh, sa Galilea. O, Kasi alam mo yung lugar na yan, talagang parang sa simula, hindi yan pinagpala eh. Kaya meron diyang unang panahon may kadiliman dyan. Dahil parang naparusahan niyang yung tribo na yan ni Zebulun at saka ni Naphtali. Ayun. Kaya, Pero dumating na yung panahon na sisinag na rin yung araw sa kanila dahil nga kay Jesus. sa ibayo ng Horta. Kaya nga Thank you. tama yung kasabihan. bayo ng Jordan. Ang gulong bilog. Kung minsan nasa ilalim ka, minsan nasa taas ka. Ay, sarap yung Kaya kunak. punta tayo sa bakit hindi nyo sinashare yung pagkain nyo? Kung may Oo nga pagkain dito, naman. pinigay pa na dun, hindi ko pa makain. Banana chips, bro. Banana chips. Thank you po, thank you. Thank you sa sa sharing mo, Brother Bro, Tonying, Rosario ng tungkol Senado. sa Zebulun at sa Naphtali. Sige, napunta tayo Okay, sa gulong thank ng you. buhay. Okay, thank you po. So, ang ikatlo daw na verse, si Brother Brother Tunying, ang kagalakan ng Bayan. pag-aani. Bakit inihambing ng propeta ang tuwa ng bayan sa panahon ng anihan?
at sa paghahati ng kayamanan. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Mhm. Tagad mo ang kanilang tuwa Yes. tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Awesome. Yun. So ano to, na post-war na to, kaya naghahati-hati sila ng kayamanan. Flood Kanilang control loot. ba yan? Yung kanilang loot. Thank you, Brother Tunying. Brother Jerome, sa Number 4. ikatlo. Tama ba? Ikatlo. Dapat 4 sa atin. Paglaya mula sa pagkaalipin. Ano ang pinahiwating ng pagbanggit sa pagkalupig sa hukbo ng Midian? Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigating sa kanilang balikat ay pinasang. Pumalo ng mga mang-aapi iyong binali tulad sa Midian na iyong binapi. Yun. Thank you po. Yan. Ano ba yung Midian? Saan ba daw yan? Saan ba ito? Ano mo kay Brother Tunying, kabisado niya yung mapa eh. Day Mids of yan na, Midian, mids. Di ba Median, mids ibig yan? sabihin sa Median? gitna, di ba? Median, gitna. Hindi, di ba sa English, mids yan, yung median, mids. O Midianites, ito yung kwan, yung Day pinagkuhanan of nung kwento nung Gideon. Gideon, 300. Magidian 300. Tinalo Oh, nila yung 300 overwhelmed. Midianite of 300 Alam. lang sila, tinalo nila yung mga mga median. Palabas yan ah. Palabas yan. 300. Oo nga. Oh, Brother Boy, saan na tayo? Verse number 4. 4 or 5? Ang Five wakas na, ng bro. Tapos na digmaan. yung pumatok. Ba, 5 na na 5. Ay, 5 na ba? Okay, 5 na. Bakit kailangan sunugin ang mga panyapak ng mandirigma at mga kasuotang tigmak sa dugo? Matutuwa sila dahil matitigil na ang mga digmaan. Susunugin na ang mga uniforme ng mga sundalo na puno ng dugo, pati ang kanilang mga bota. Yun. Thank you po. Boys, pwede na ikaw tanungin. Yun, pwede na. Okay. Kape ka pa. Sa verse number 6, tama ba? 7. Ang Mesiyas at ang 6. kanyang mga pangalan. Sa pangalang binanggit, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang prinsipe ng kapayapaan. Alin ang pinakakailangan mo sa iyong buhay sa kasalukuyan? Ibang magtanong ito si AI. Di ba sa 6 yung pinakauli? Paano binabago ang bilang ng sanggol na ito ang iyong pananaw sa kinabukasan? Ibang klase magtanong si AI. Sige po, ibabasahin ko ng buo po ah. Sige po. Thank you, Kuys. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol ng lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin. At siya ay namamahala sa atin. Siya ay kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan na walang hanggang kapayapaan ng ipagkakaloob ng trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatatag ito at papananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at mapakailanman. Isa sa kagawa nito ang makapangyarihan Panginoon. Tapos Thank you na. po. Thank you po. Thank you. Tinapos na. Oo nga, tinapos na. Okay lang po. Thank you, Kuys. Okay. Alam ko may tanong niyan si Brother Tony. Kuya Toding. Tanong. Ang Wala tanong, naman, wala naman po tanong. Ang akin lang masasabi, iya ang verses na yan, 9, chapter 9, 1 to 6. Yan po ay nilalarawan na po dyan yung darating na Misaya. Walang iba kundi
si Jesus. Amen. Yan po yung Emmanuel. Messiah will be child born. A child will be born. Mighty power will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan ang darating sa English Israel pagdating ng panahon. Amen. Nag-i-English ka na. Kaya nga kasi tayo, hindi ba ano nga, Santo Niño nga, hindi ba? Kaya pinoproject dito ng first reading, yung batang child na darating sa panahon ng sa mga huling dumating na nga pala Dumating na. sa panahon natin. Okay, thank you po. Brother Jerome, tayo pumunta na sa keywords. Okay, what? Isayas. Misiya. Isayas, di ba? Kala ka Visayas. Isayas. Ako, wonderful counselor, mighty God, Tagalog. everlasting Father, Prince of Peace. Ay, Tagalog ba dapat? Sorry. Maningning na liwanag. Maningning na liwanag daw. Ano, kahangahangang tagapayo ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So in other words, ito yung kanyang promise. Promise ni God na Messiah. At sa akin, ang pangako ng liwanag. Shine through the darkness, rise in our light, shine in your church, gathering. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang. Prinsipe ng kapayapaan. Yun ba yun? Opo. Kahangahangang tagapayo. Yun yung sila. Kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pareho tayong galing AI. AI. Kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sino sa verse? Ang nakikita ko rito mahalagang talata ay yung sinasabing yung ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Yun. Which is talaga yan naman ang kapistahan ng ating Panginoon sa banal na sanggol. Diba? Yan ang kapistahan Christmas ng yun. ating Christmas. LDS. Ikaw talaga, Brother Jerome. Christmas ka dyan. Sandali po Ipagpahanap mo sanggol na lalaki. Christmas. Kain ako sandali konti. Habang nagsusulat si Brother Jerome. Ay, Rob, Bawal kumain! salad. Pwede. Merong mga taong nagugutom. Walang Kumain. makain. Nakakaya naman binigay asawa ko tapos hindi ko kakainin. Mapapagalitan ako. Hindi pinanganak. Pero mo na kami rito nagugutom, walang makain. Tapos kayo kainan kayo ng kainan yan. Si Brother Butchon, kain ng kain kanina. Brother Butch, bigyan mo nga si ako po. Ako po to. Nakapa. Ano pa? Quiz, meron ka dyan? Hindi lang, sanggol pa. Last Christmas Day, Book of Isaiah. Wala na, tapos na Christmas. Pero pang Christmas na ito, isinilang sanggol. Lalaki. Kaya nga Antonio, Christmas.
Kape po. Kape daw, sabi ni ni Kuis. Bawal nga daw kumain tsaka magkape. Ay, kain lang nga. Salad. Kain tayo salad. Kape pwede daw. Wala na. Wala na po. So, ikalawang pagbasa na tayo. Wala na. Okay. Mhm. AI. So, ang ikalawang pagbasa naman po ay hinango sa sulat ni San Pablo sa mga Peso. taga-Epeso. At ito ay mula sa Kabanata 1, talata 3 hanggang 6 at 15 hanggang 18. Ano? At ang magbabasa po ay walang iba kundi si Brother Boy. Salamat, Brother Alex. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Tama ba? Tama ba yung ano ko? Apo. Tama. Tama sa. Yung pasok ko? Tama ba yun? Yes. Binabasa ko. Blessed be God. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Dinadalangin ko sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu, ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Brother Boy. Yun. Nasa ikalawang pagbasa na tayo. At hindi ko alam kung kanino huminto. Balik na tayo. Quiz. So balik na tayo kay Brother Hector, tama? Oo, yata. Tama. Tama. Okay, sa ikalawang pagbasa, sa unang talata. Wala akong Sino ang sinasabi ni Apostol San Pablo na papupurihan? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yun.
Thank you, Brother Hector. So sa ano naman, talata 4. Anong sabi dito ni Apostol San Pablo? Sino ang pinili niya upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo? Brother Butch. Yeah. Bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili niya tayo na maging Kanya para maging banal tayo at malinis sa harapan niya dahil sa pagmamahal niya. Okay. Thank you, Brother Butch. Iba-iba lang talaga ang no? Iba-iba yung text. Kasi dito naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sino na susunod? Si Brother Tonying. Brother Tonying. Verse 5. Verse 5 po. Bakit? Paano niya tayo pinili? Upang maging anak niya. Tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Yun palang kanyang talaga. So, Brother Jerome, yun yung will niya. Yan ang will of the Father. Uy, kumakain din siya, oh. Yan pala ang kanyang will, oh. Yan ang kanyang layunin at kalooban, yun. Para maging anak tayo. Diba? Di ba ang ganda? Ang saya-saya. Okay. Sa ika-6 naman po, ika-6 na talata. Bakit natin siya kailangang purihin, Brother Jerome? Sa gayon, Sorry, kumakain pala. Sorry. Sa gayon ay purihin ang kalwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So, ano na naman yung purihin, ha? Purihin. Thank you. Thank you, Brother Jerome. And then, punta na tayo sa sa talata 15. So, nung mabalitaan ni San Pablo, ano ang ginawa niya? Brother Boy. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Thank you, Brother Boy. Brother Kuis. Kuis, okay lang magtanong. Sa talata 16. Tama ba? Umalangin na si Pablo dito. Oo. Ano yung panalangin niya ni San Pablo? Sa talata 16. Verse 16. Kumanta siya. Pasasalamat. Yon, walang tigil ang Voice na ba? Ang kumpay ng pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at Yun. minsan sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama ng pagkakaloob niya kayo ng Espiritu ng karunungan ng tunay na pagkakaila sa Kanya. Yun, pumupuring. Thank you, Brother Kuis. Thank you. So, at least binasa na niya hanggang 17. Opo. So, sa talata 18,
Brother Hector, Yep. ano pa yung kanyang hiniling sa Diyos? Ano pa yung Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Yun. Thank you, Brother Hector. Pwede niya Welcome. rin ba sabihin to doon sa mga Saan? nagpa-flood project, Tiyanan? yung mga may flood project. Flood Project? Hindi, Iba na. hindi sila mga banal eh, no? Hindi pwede. Hindi ba pwede yun? Hindi siguro. Hindi sila banal. Eh, hindi nga naliwanagan ng kanilang kaisipan eh. Yung kanilang puso. Pagbasa ni Brother Hector yung kanilang puso. Dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Parang hindi yata nila alam yung kanilang calling. Diba? Oh, yun nga. Thank you po. Baka bibigyan na tayo ni Brother Tunying kung anong ibig sabihin ng ikalawang pagbasa. Tungkol sa prayer. Linawin niyo po. Gusto ko lang pong linawin natin yung yung talata 4 kasi parang nalilito ako rito. Ewan ko dyan sa inyong verse kung paano sinabi. Kasi dito sa akin, ang sabi sa verse 4, Bago. at sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Paano po yung hinirang na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan? Hindi pa tayo nalilikha ang sanlibutan, hinirang na tayo? Alam mo naman ang Diyos eh, He goes beyond time. Eternal Yeah. siya. Hindi So, siya bounded by time eh. Diba? His word is also beyond that. Beyond time. Eternal. Also, before the foundation of the world to be holy and without blemish before. Bago palikhain ang sanlibutan. Oo nga, totoo naman yun na talaga sa simula pa, bago palikhain ng Diyos ang sanlibutan, eh talagang nasa kanyang puso na yung mapabalik sa kanyang lahat eh. Ihirangin niya na lahat na tayo anak niya. Kasi nga, unang-una siya yung maglalalang sa atin. Kaya niya tayo nilalang ay para may makasama siya hanggang sa huling panahon, di ba? Kaya nga noon pa lang, hindi pa man niya tayo inilalang, ay hinihirang niya na tayo. Ganun ba yun? Ano yung hinihirang sa sa English? Ay, yung Chosen. inaangkin ka na niya, Chosen. inaangkin ka na niyang anak niya. Kasi di ba yun naman ang kanyang yun naman ang design niya kaya lang nag-fall si Adam and Eve. Yes, yes. Ang kanyang talaga, yun naman ang kanyang kumbaga design niya. Lagi tayong kasama sana kaya lang nagkamali nadapa si Adam at saka si Eve eh. Kaya Tama po. Kasi nga po, dahil siya ay Diyos, sila lang tatlo ang naroroon na Diyos. Eh ano pagka-Diyos mo kung wala naman mamamanginoon sa'yo? Kaya ang ginawa niya, naglikha siya ng tao. Para yung mga taong nilikha niya, yun ang mga mamamanginoon sa kanya. pero ang pagkakaintindi ko, hindi naman niya tayo kailangan. Kasi Hindi Diyos po. pa rin siya. Diyos pa rin siya kahit na Hindi kahit na po. wala tayo. Oo nga, pero baliwala ang pagka-Diyos mo kung walang namamanginoon na ikaw ay Diyos. Ano ba, ikaw ay tatay. Paano ka naging tatay kung wala kang anak?
Hindi ka tatay. Kailangan magkaanak ka yung asawa mo. Baka nga ang problema nga niya kung minsan tayo mga tatay, hindi naman tayo ang nanganak eh. Hindi naman Hindi talaga tayo natin, nanganganak, di ba? kaya nga hindi natin tiyak kung tayo nga yung tatay eh. Brother Butcho, kung ano-ano naman ini-inject eh. Katonyi. Madato niya yung makampisal ka nga. Ayan, nasabihan ka tuloy. Ang mga nanay, tiyak sigurado anak niya yung ipinanganak niya. Okay. Pero ikaw na tatay, hindi ka kakatiyak. Sure ka doon? Gusto niyo basahin ko itong commentary? Sige, Brother Hector. Yung holy and blameless, yun yata ang tanong yung Brother Tunying eh. Oh. Holy and blameless. Pero English, the Okay lang yan. standard of holy and blameless, the standard of spiritual perfection that God desires for His children. Paul employs cultic terminology from the Old Testament where holy means set apart for the Lord and blameless means unblemished or fit for sacrifice. This recalls how animals were set apart for priestly inspection and only those free of physical defects could be sacrificed to Yahweh. Leviticus 1:3-10. These offerings were mere shadows of the Christian vocation to offer ourselves as holy and living sacrifices to the Father. Yun, Romans 12:1. Yun ang basis ni St. Paul pagsulat nito. Okay. Nasagot po ba yung tanong, Brother Tonying? Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili niya tayo sa pamamagitan ni Kristo upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pag-ibig. Ito ay bahagi ng isang himnong pagbati sa Diyos Ama na naglalahad ng kanyang plano ng kaligtasan mula sa eternidad. So, sinabi ko kanina, eternity. Ipinapahayag nito na ang ating pagiging mga hinirang ng Diyos ay hindi batay sa ating mga gawa o merito, kundi sa kanyang libre at walang hanggang pag-ibig. Pag-ibig nito. Ito ang pundasyon ng ating Kristiyanong pagkatao. Tayo ay mga anak na hinintay niya upang maging banal sa pamamagitan ni Kristo. It's all because of love. Sinasabi niya dito. Through Lahat, Christ. yeah. Kasi si Christ naman na nag-save sa atin. Lahat ay dahil sa pag-ibig na gratuitous at walang kondisyon. So, ito ay nagpapatibay sa ating pagkatao bilang mga hinirang na anak, hindi alipin. Ayan, anak na. Ayun yung Ayon contrast. Santo Tomas, ito ay ang kanyang pag-ibig o sa ating pag-ibig na pinapabanal niya. Ayun po yung sinabi. Sa madaling sabi, ang Efeso, itong verse na Efeso 1:4 na sinabi, ay naglalahad ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tapos, na nag-elect sa atin, na nag-elect sa atin sa Kristo upang maging banal. Hindi dahil sa atin, kundi para sa Kanya. Ito ang pundasyon ng ating pag-asa. Misyon. Yun. Brother Tunying, okay na po? Naliwanagan na. Sige po. Okay po. Okay, thank you po. Thank you, Brother Jerome. Brother Jerome, ano na po tayo? Keywords. Ang ano lang dyan, isa pa lang tanong dyan. Ano ngayon ang kahalagahan nito sa pagdiriwang natin ng banal na sanggol? Ibig sabihin, ang banal na sanggol ay puro. Ibig sabihin, malinis.
at walang walang bahid ng Wala na. pagkakamali. Yan ang ibig Yun na yun, sabihin. no? Puro. Maging banal at walang kapintasan. Yan ang gusto. Yan. Yan ang gustong pagawa sa atin, maging banal at walang kapintasan. Just like a child, inosente. Pero ako yun nakaano sa akin yung huling talata ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Glory. Yan. Tapos walang humpay na pasasalamat. Plano. Tapos dagdag mo, planong kaligtasan. Yun yung verse 4. Ganyan, Walang- andito lahat yung andito lahat yung ng praise and worship purihin natin siya dahil sa kanyang kahanghang pagkalinga. Tapos sumunod naman, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos. Unconditional love of God. Ito po, nilagay ko, walang hanggang pagmamahal. Wala hanggang ngayon pagmamahal. Hindi, in English ko lang. Ay, Pakikipag-isa kay Kristo. Kasi dahil daw sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at matipasan sa harapan niya. pakikipag-isa. Correct. That is for us is para sa natutunan ko, fuse in divine will, fuse in Jesus. Upang maging Pakikipag-isa. So hindi na dalawa, hindi isa na kayo. dalawa, Isa kayo. one na lang. One in Christ. Diba si Kristo na yung nag-ano. It's no longer I, but Christ who lives in me. Yes. Ano po? Mag-ano na ba tayo? Pananalig. Award. Ano na tayo? Ano ba yung lalagay ko kay award? Kahit sa ay Pagpapakumbaba. andyan yung humility, nandyan yung love, nandyan yung light. Messiah. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tama. Messiah. Naging tao ang salita upang tanan Maniwala. mawala Ang ay gawing dakila. kanyang gawing dakila. Whoever believes in me will not perish, but will have life everlasting. Yun ba yun? Humility, love, Ano light, pa? Ano light, sabi? Light? light, di ba light? Ilaw? Oo, ilaw. Kasi di ba yun? Have seen a great light. Ano pa yun? Pakikipag-isa. Nakipag-isa siya sa atin kasi and the word was made flesh, di ba? Naging tao siya para sa atin. Tama ba? Tama po ba mga kapatid? Kitang-kita yung aking kalbong noo. Oh, isa na lang. Sana. Bagong gupit Buhay pa po. As we prepare for the coming of the Lord, we praise and Kahit kumukonti ang buhok, brother Alex.
Oo nga HIV, eh. HIV, may sakit siya, HIV. Air is vanishing. Nagtanong, si Brother Hector Sabi nung- nagtanong pa. Sabi nung kasamaan ko noon, Oh, there must be room for the face. yes. Ano na to? Kaya matras yung buhok. Less hair to shampoo, more face to wash. Puro face na lang. Lord have Walang mercy. kapintasan. Ano? Lord have mercy. Lord have mercy. Innocence ko siya, walang kapintasan. Tagumpay ng nagliligtas. Lord Ay, have mercy. sulat na kayo ng hibla niya. Ang hibla. Mukhang may hibla na yata si Kuya. Uy, tuna salad ako mamaya. Carrots, cucumbers, and tomatoes. Sa Healthy naman. healthy naman. Nahiya naman ako. Samantalang kinain ko kanina, full of cream. Hindi kasi ako naglo-low carbs eh. Nag-high fat diet ako. Chocolate chip pa ako. Wala pang sinulat si Kuya. Gawa niyo na sa AI. Ako, meron ako isa. Ayan, meron daw si Bro Butch. Ang taong naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng malaking liwanag. Siyempre, Ano yan? Ano po yan? Ay? Ang taong naglalakad sa kadiliman ay... Hindi, malaking kadaliman. Ang taong naglalakad ay nakakita ng malaking liwanag. Siyempre, anong liwanag yung nakita? Dagdagan ng patatunyeng. Sorry, pakiulit. Ang taong ng mga taong naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng liwanag. Liwanag sa Sige dilim. nga, maglakad ka nga sa kaliwanagan kung makaka. Ano ba ito? Common Dilim. sense? Common sense ba ito, Brother Tonying? Sabi nga, at the end of a tunnel, merong liwanag. Si Santo Niño ang tanglaw sa langit ng araw. Ito po ba yung isang ibla? Si Santo Niño ang tanglaw sa lahat ng mga araw? Señor Santo Niño. Quiz. Ibla to quiz o comment? Ibla po. Okay. Ang tanglaw sa lahat ng araw. Ay, parang kanta na po. Tanglaw sa lahat ng araw. Pwede na ipagdugtong itong dalawa. Ang naglalakad sa kadiliman, nakita ng liwanag na si Santo Niño ang tanglaw sa lahat ng araw. Oh, parang liwanag na ito. Ito na yung liwanag na sinasabi. Liwanag sa dilim. Tanglaw sa araw. Dapat yung... Dictate ko na lang yung hibla ko. Ang Santo Niño ang liwanag na tanglaw sa lahat ng araw. Ang Santo Niño ang liwanag. Lagyan mo ng liwanag. Natanglaw. Natanglaw sa lahat ng gabi. Yung araw sa gabi. Ha? Sa lahat ng araw at gabi? Oo. Di ba yung tanglaw liwanag na yan? Hindi, ang Quiz, tanglaw. lagyan daw ng gabi quiz. Guide. Mawawala na yung rhyme eh. Pag lagyan mo ng gabi ng tanglaw araw eh. Baliktarin mo sa lahat ng gabi at araw. Sa kadiliman. Oo.
Ayan, di ba? Tama naman yan, di ba? Dahil ang pinagdiriwang natin ay ang banal na sanggol, dapat banggitin natin si Santo Niño, siya yung liwanag na tatanglaw sa Yun. Zebulun at sa Neptali. Tayo yun. Ito tatanglaw to, hindi to tanglaw ah. Tatanglaw. Tama. Liwanag sa Hindi dilim. na, tama yung tanglaw lang. Tama. Ano, Brother Hector? Pwede ba to? Parang ibang kwan ko eh. Team ko eh. Yan sa'yo ah, si Cristo. Pwede ba yan? Eh, sabi nga Hindi ko ni nabanggit ang Kuya kwan eh. Jun, ano, Banal na pwede sanggol. nato eh. Kaya, puro tayo mga child ah. Banal. Ang nilalag mo sa mga sa tuloy ka siya. Magkatawang tao, upang tayo makita isa sa kanya. Maging karapat-dapat. Diyos Ama. Magkatawang o magkatawang? Ay, Kaya sila pa-color. Sige, ikuhan ko na rin para may pagpipilian. Nagto ha? siguro. Alex? Ayun na. Dictate ko na. Mali lang ako ng spelling, sorry po. Sige po. Ayaw nyo Sa magsulat eh. pamamagitan ni Jesus, tayo ay hinirang ng Diyos ang mga bilang mga anak niya ayon sa kanyang kalooban. Ano po? Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay hinirang ng Diyos ang mga bilang mga anak niya ayon sa kanyang kalooban. Tayo ay hirang ng Diyos. Tama pa bilang? O, ng Diyos Ama bilang mga anak niya. Diyos Ama. Na bilang. O, Na bilang. Anak. bilang mga anak niya. Sa pamamagitan ng Diyos, tayo hinirang ng Diyos Ama bilang mga anak niya Tapos. ayon sa kanyang kalooban. Redundant yata. Ang nararapat lang lang na tugon natin sa kanya ay ang paghahandog ng ating buhay sa kabanalan. Separate sentence yan? Separate Oh, sentence. parang kwan yata oh. Mas maganda separate sentence mo na lang. Haba na kasi yung kasi. Ang nararapat. Ano po? Natugon natin sa kanya ay ang paghahandog ng ating buhay sa kabanalan at buong pusong pagtanggap ng kanyang kagandahan loob. Redundant yata. Nararapat natin sa kanya ay ang paghahandog ng Ang ating buhay sa kabanalan at buong pusong pagtanggap ng kanyang kagandahang loob. Santo Niño. pagtanggap ng kagandahan loob. Hindi? Kagandahang loob. Kaya nangito ni Jesus kaya ay nilang ng Diyos Ama. Bilang mga anak niya ang loob. Nararapat at pagod natin sa kanya. Yung wala na, ama, wala na yung na ng ama bilang mga anak niya. Ano po? Sa pagtanggap, pamamagitan ni Jesus tayo ay hinirang ng Diyos Ama bilang mga anak niya. Wala nang na. Yan. Eh boy, meron ka dyan? Meron ka? Eh boy?
Secondly, kung wala, kayo na mamili. Gilira. At ito, sabi ni Brother June, di ba? Seem like Ako ang pananaw ko po pagkakaunawa ko sa paggawa ng hibla, gagawa tayo ng isang pangungusap na naglalarawan at nagpapaliwanag doon sa ating pinagdiriwang na kapistahan. So, ang hibla, isang pangungusap na naglalarawan at nagpapaliwanag ng kapistahang ipinagdiriwang natin. So ano po napili mo? Yun ang gusto kong makita kong hibla. May nakita ba kayo dun sa paliwanag niyo o wala? Dito sa... Yung nakikita ko rito, yung maganda yung naglalakad sa kadiliman, yung Santo Niño na liwanag, si Kristo nga yung sumakop sa dilim. Yung bang ganun ba? Na itinutuon natin yung ating pangungusap, yung ating hibla kay Jesus bilang isang banal na sanggol. Dahil yun ang kapistahang ating pinagdiriwang. Hindi sa okay lang yun. Kagaya nung hibla na ginagawa ni Brother Hector, no? Yung hibla, yung mga pangungusap na yan, general expression na ng pananampalataya yan. Di ba? Talagang yan ang dapat, yan ang general statement ng ating pananampalataya sa Ama at kay Hesukristo. Talagang sa pamamagitan ni Jesus, hinirang ng Diyos, Ama, bilang anak, dahil sa kanyang kalooban, di ba? Tama naman talaga yun eh. Kaya nga talo ay tumutugon. Anong itutugon natin? Ihandog natin ang ating buhay. Dahil sa kanya naman ang galing ito. Buhay na may kabanalan, buong pagtanggap sa ganda loob. General statement yan ng isang mananampalataya. Hindi ito naaangkop doon sa banal na sanggol sa kapistahan ni Panginoong Jesus. considered na hibla ba? Dahil dapat shorter lang pang ganun. So, mili na kayo, Brother Boy and Brother Cotton. Ako dun sa ano eh. Si Kristo ang liwanag na sumakop sa dilim. Pwede rin pwede rin yung number 2. Kasi Hindi, hina-highlight natin yung Santo Niño pero dapat i-highlight dito ang Panginoong Jesus. Hindi, yung si Chris, yung sa pangatlo, ilagay mo dyan, si Chris. Ang sanggol, Because yung Santo Niño, Oo. si si Kristong Jesus naman sanggol. yan. Oo. Si Hindi Jesus naman siya nanatiling bata eh. Si Ano Jesus po? naman. Pero kaya nga po dito, kaya meron tayong kapistahan ng banal na sanggol, para nga ipakita sa atin dito na sa pagkabata pa lang ni Jesus, tayo na ay meron na tayong liwanag na nakikita. So, ano gagawin natin dito? Si Kristong Sanggol? Oo. Si Kristong sanggol, kaya ang sanggol na yun yung Santo Niño at saka yung sanggol, parehas yun. So, Kung isingit natin si Kristo mula pagkabata, ang liwanag, etc. Si Kristong sanggol, ang liwanag na sumakot. Yan, maganda yan. Si Kristong Sanggol. Si Kristong sanggol, Sanggol, inyo na lang. Tinagalog lang natin yung Santo Niño. Ang sanggol na Kristo, the child Jesus. Child Jesus. Paano mo masasabihin yung child Jesus? Santo Niño.
Si Santa Niña Di ba ang ano na liwanag. yun? Hindi ba Ang batang tawag dito? Jesus. Ang batang Jesus. Si Kristong Bata. O, Ang ang batang batang Jesus ang liwanag. Ganun. Ay ang liwanag. tumakot sa dilim. Nang Di siya ba given na yun kasi nilagay naman natin dyan na nagkatawang tao siya. So, nagdaan siya Tama. sa pagkabata. Yes, yes, Kasi yes. hindi naman siya nanatiling bata eh. Hindi ba ano na yun? Considered na yun? Na Oo kasi nga, siya pero kahit lumilang. kasi nga tayo nga ang sinasabi sa atin magpakumbaba tayo na parang bata. So ituon natin yung traits ng bata na dapat nating pamarisan. Kaya meron tayong diin dun sa batang Jesus. kayo po ba ay sumasangayon, Brother Alex? Ay, kayo po. Okay lang sa akin kung ano. Kasi ako naglagay eh. Okay lang. Brother Hector, Brother Boy, Tama po yung pangatlo eh. Tama pati yung pakikipag-isa sa kanya ay nabanggit dahil nandoon sa Hiblan sa mga keywords natin yung pakikipag-isa sa Epeso eh. madaling kausap kung copy-paste lang. Copy-paste na lang. Reflection question. You good. Paano tayo magiging childlike trust and confidence kay Lord? Yes, Taglish, okay lang kayo Taglish? Pwede Ano naman. pa yung sinabi mo? Maging childlike at Childlike, pagtitiwala at kumpiyansa sa Panginoon. Ganon. Kung gusto mo full Tagalog. Yan, hindi ko matagalog yung childlike eh. Hindi ko masabing isip bata. English yun na lang siguro yung hugot. How can I can we be childlike, trusting, and etc. confidence and to our- confident? Ah. Oh, Can I be childlike. one word lang ba yan? O Kung meron ako, pa mo? may ano yata hyphen. Ano ba yung isa? Trust, merong red color eh. Childlike, ano pa? Oo nga, may red. Trusting. Ano pa yung iba? Oh, gabi ito. Isang one Isa word lang. Sabi ko kanina. Kaya Trust. Ano pa po yun? Brother? Childlike, trusting, innocent. Parang Obedient. lahat na ata. Innocent, obedient. How can I become childlike, trusting, innocent, obedient in my old age? in my Aray! In my old age. to the will of God. Obedient to the will of to God's will. God's will. At this stage of my life. Ano ba? Sige, okay lang ako- yun. Hindi, all the days of my life na lang. Tama, all the days. Tama na yan. God's will, tama na yan.
Ako ang hugot ko sa Tagalog, kung ako huhugot sa Tagalog, sabi, bilang isang bata, diba? Bilang isang bata, paano ako magiging dakila sa kaharian ng Diyos? Pag bilang isang bata, hindi mo na isipin handmade. Lagot, lagot. Oh, Ayan, Brother Tunying. Nasabihan ka na tuloy. Paano yan? hindi, Napagalitan ka. sabi niyo naman, tatanda rin ako, magiging binata din ako. Hindi, handmade na rin. Napagalitan ka tuloy. Kailangan daw ng handmade para makabuo ng bata. Ay, naku. May balak pa talaga. Live the Word Challenge, National Bible Month. National Bible Month daw. Challenge ba yun? Oo. Ano, Anong challenge sa National Bible mo? siguro read your Bible. Ito hindi dapat bilang tulad ng isang bata, ganun siguro. Paano ako magiging dakila sa kanan ng Diyos? Oo nga. Hindi ka naman na bata eh. Tama, tulad ng isang Bata. month of January. Na isang Bible, bata. National Bible, ano ba? Anong sabi ni Puy? Ginagawa naman talaga natin itong Read the Word. kahit wala pang Bible month Oo nga. Nag-ano naman. Ano pa bang gusto yung Ano pang hamon? Siguro yun nga. Magkumpisal. Live the Word. O yun. Reception of the sacraments. At tumanggap ng Eucharistia ng madalas. Hamon. Copy-paste ulit to Prayer for Child Jesus Santo Niño. Reception of the sacrament. Especially confession and Holy Eucharist. Hindi, tungkol sa mga bata eh. Ang hamon, Kailangan mo nga itong i-receive para maging bata ka. Okay. Yan ang daan eh. Ang unang hamon dyan bilang isang bata, magpatuli. Paano na yung babae? Brother Tunying. Ayan, tuloy. Tinanong ka tuloy ni Brother Boy. Ang aga namin, Tito Tunying. Ang aga naman, Tito Tunying. Anong maaga? Maaga pa bago magpatuli. Prayer for child Jesus. Hindi na daw puso yung tuli sa Ano yung prayer of Santo Niño? Bakit sa totoo naman si Jesus nagpatuli after 8 days 80 ka na eh. Hindi na 8. Time style lang naman eh. After 8 days. Eh, Samantalang tayo, malalaki na nung tinuli. 12 years old. Pangalawang tuli na yun. Ano itong of child Jesus? Meron ba kayo niyan? Santo Niño po. Reception of sacraments, Holy Eucharist, and confession. Pero dito sa ang sabi dito, ito dun sa Lectio Divina na ang act niya, ang prayer niya kasi, Lord, grant me the humility of a child that I may trust in you in all things. Ang act niya, share your resources with orphans or street children. Almsgiving. Isa pang magandang hamon dyan, paano natin mamahalin yung makukulit na mga bata?
Hindi po yun hamon, hugot yata. Kasi Hindi, hamon yun, hamon. Paano? Ano yung sabi? Question yun eh, paano question eh. kasi yun eh. Paano? Yun. Ang hamon, makukulit nga yung mga bata ngayon eh, pero dapat natin pati sila tanggapin sila dahil sila ay mga bata nga eh. O ano yung Ay, pumipigil dapat sa inyo yun. para hindi Ah, sila Oh, tanggapin? Ano yung hindi pumipigil? paano tanggapin. Hindi siya paano ang statement. Hindi nga, Lahat hindi. naman. hindi. Tanggapin. Mahalin Yun, natin mahalin. ang mga batang makukulit. Turuan ng magandang asal. Mahalin ang mga bata at turuan. Yan. Ng mabuting asal. Turuan Habang bata pa sila. ng Mabuting. buting asal. Ba't yung mga matanda hindi na pwedeng turuan? Pwede ba mag-insert yan? Pwede mag-insert? Pwede. Ano po? Isip. Mahalin ang mga isip bata. Mga bata at isip bata. Siguro, ganun yun. Parang Hindi ba nga po yan nga daw ang malaking problema. Pare mo na yung isip. Baka Brother Boy. tanungin lang kung sino nag-add yan eh. Brother Boy. Di ba, alis sasabihin naman natin si Brother Boy. kasi si Brother Tony, bata na kasi iniisip niya. Samahan niya. Hindi po kasi nga, hindi po, may lumalabas po ngayon ng study na ang mga bata nga daw ay makukulit. Ngayon, medyo talagang salbahe. Kasi nga, inaasahan ng mga magulang, ang mga teacher ang magtuturo. Sa katotohanan, ang mga magulang dapat ang unang magturo sa kanilang mga anak. Hindi yung eskwelahan. So, sino Hindi, ba may pero kasalanan? Tonying, nakatutok na sila sa cellphone eh. Parang Yes. hindi mo na makausap eh. Yan Oo. nga eh. Yan ang problema ngayon. Yung Mhm. social media na yan. Gadget. Cellphone, yun ang kanila eh. Communication nila, wala nang interaction sa parents. So, discipline pa rin. Kasi kung wala yung gadget, hindi mo bibigyan. Kasi yung mga parents din, ginagawa nila entertainment yung gadget. Para hindi sila Oo, para maging tahimik sila, gano'n, para hindi nakakuan sila lang. maistorbo. Instead na makipaglaro, maging physical doon sa mga bata, or Confined Ano na yung- sila sa mga kanila eh, lahat gadget nila naman eh. yata nakagadget. or yung intelligent na mga plays, yung mga laro na makakapukaw ng intelligence ng Mm, mga bata. May interaction. So, May interaction sa kapwa-bata. Sino kaya hindi dapat sociable ang mga bata. Sino dapat ang maliwanagan doon? Yung Ang mga magulang o yung matatanda. anak? Ang matatanda. Pare- Kasi yung mga pare- bata, wala pa namang alam. Gaya lang naman yata yung mga bata eh. Tulad ng mga ibon. Ganda na Kaya daw yung mga bata. Saka yung mga lolo, mga konsentidor. Konsentidor. Sino ba Harboring. napili ng gadget para dun sa bata? Oo nga. Sabi nga sa Japan nga pala, yung mga bata, hindi pagdating sa eskwelahan, sa bahay, hindi agad tinuturuan yan ng mga science, arithmetic. Puro ang pinuturo, puro discipline. Values Values muna. Respeto sa mga matatanda. Pag grade 4 na lang daw, tsaka sila nagtuturo na academics. Oo. Yes. At gano'n, di naman sila katoliko. Ano? Hindi ang focus hindi sa exams. Hindi, Yung hindi hindi lang sa na- exam. Parang doon ang pag-measure ng Emotional, Emotion. yung mga basics muna sa attitudes nila. Oo, Hindi pang values na intelligence. tinuturo, manners, values, Mm. yung ganun. Kaya sila di Yung ba maging talaga masipag, ganun. Silang pinaglilinis ng classroom eh. sa classroom, Oo, sila sila, yung walang- nag-dish out sa cafeteria, So, naglilinis ng mga dishes. Mm. Tapos makita mo sila pagkatatawid, responsibility. magbabaw, doon sa tatawid. Pagkatakatawid na, magbabaw ulit kasi pinaraan sila. May paggalang. maganda yung tawiran nila eh. May lugar ng pagbaw dito. Dito, Wala. hindi pinabaw, binabato. Eh, no? Dito, dirty finger ka.
Pero ako dito sa ano, kahit paano, pagka minsan pinaraan ako ng tricycle, gumaganyan naman ako. Nag-acknowledge ako na Thank thank you. Thank you. Nagaganyan na. Marami rin namang ano, meron pa rin namang may mga disiplinang tao na nasa daan na nagpaparaan ng mga senior. Wala na yung dadagdag. Wala na. Alam niyo, Uy. nung nasa Japan ako, ito personal experience, nung nasa Japan ako, sipin mo pag nasa Japan kayo, maliliit na mga bata, ang liliit pa lang ang galing na magsalita ng Hapon. Kala ko English. Napanood nyo sa ano sa FB yung Pinay. Alin? Nagpunta siya ng Thailand. Wala raw siya makausap na English doon. Oo, Nakakaya. Sa Vietnam din. Hanapin nyo sa ano, talaga. sa Facebook. Uy! Uy! Singapore. Sinong nakakaya? Yung Yung Pinay Pinay. o yung mga Thai? Yung Pinay. Yung Pinay. Ay, yabang niya magsalita, sabi niya, ano, wala akong makausap na English dito. Kala mo naman, galing niya mag-English. Uy, salika na, picture taking na tayo. Nakapun na ako ng Thai. May mga iba nag-English naman doon sa ano. Kaya nga. Doon. Poporward ko sa inyo. Baka lokal talaga yun. Okay, ready na tayo, ready? Wahid, Itnin, Talata. Sandali lang po, ipopost na natin. Yung sa'yo Brother wala. Alex, Di yung makikita kuha mo sa'yo. hindi sentrado Oo, Ah? kasi Parang Dahil hindi sentrado. kay Mama Hindi ka Mary yung sentrado. Oh. Ewan ko kung sa Bible sa ko lang. Oh, Okay, hindi nga. Kasi si Mother Perpetual Help gusto magpakita, oh. Mm. Nakita mo? Hindi, pag ginanon mo kasi mawawala yan. Pag Oo ginano nga eh. doon sa katawan mo, andyan yan. Pag ginanon mo, katulad sa akin, mawawala. Oo, nawawala nga talaga. eh. Kagaya, no, kagaya niya, no. Gusto niya kasama siya eh. Oh, 1, 2, 3. Dapat may feelings. Bakit walang Oh, feelings? with feelings na? With feelings na dapat. Sandali. Oh. Okay. Ready na. With feelings na, ha? Okay, 1, 2, and 3. Biglang ganun eh. Mataas ang kilay. Sino next facilitator? Who's Sino the ba next? dapat? Ano dito sa notes ko? Kasi si Brother Hector nakaka-keep ng record. 23 daw po mga core. Brother Butch, nakakuha ka na? 23. Brother Tonying, 23. Ano? Nakakuha ka na ng visa? Hindi. 23. Yeah, 23. Visa? Sabi na ako. Tingnan ko, mukhang makakakuha naman siguro ako ng visa. Okay. Papuntang saan, Visa? Visa. Mahirap mag-apply ng 10-year visa eh. Dapat multiple entry. Single Rolex. entry na kukuha ko eh. Rolex, Opo. Sino ba, brother? mag-isip ka Quiz. nga ginagawa ko na yun sa mga deceased brothers eh. Opo. Ng background, background song, background Sige. music. Mag-isip ka Hanap lang. tayo. Okay. Wala akong makita eh. Sige. Gagawa tayo ng servants band. Ang lead singer si Brother Alex. Hindi, Oo. ikaw. Ikaw, nasa likuran mo lang kami. Ikaw lead singer. Kami ang chiwariwap. Di ba? Di ba, Brother Boy, ano? Diba, brother Tonying? Ano po? Ang next? Pasi? Tonying. Ang fasi. Yung pala eh. Ano po yan? Ako, Next hindi na- facilitator. Oh, wala problema. Sa next month? Next Thursday. Next week! Next week. February na. Last Wednesday na. It's Wednesday na agad. Ang bilis Okay na? Third Third Sunday. Sunday, next ordinary Thursday. time. Anong araw ba yun? Thursday. 22. 22. Ade. 22. Pwede yan. Okay, yan. gabi naman yun eh. Gabi naman yun. Okay, closing prayer. Closing prayer na po. Okay, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Son, Holy Spirit. Amen.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa aming LBS ngayong gabi. Tunay maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon ng nakakaranas kami ng mga pagsubok at kagipitan. Panginoon, gawin mo kaming laging tapat at nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging nagmamahal at sumusunod sa kalooban mo. Patibayin mo ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa lahat ng yugto ng aming buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang gampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa aming paggising. Sa lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara ng kapara sa ng unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen. Amen. Ng laman ng Sunay, Espiritu Santo. pinagdasal mo na maging bata pa tayo ulit. Yang ka pa Nasa rin ibla natin yun. Brother Tunying, young at heart. Diba? Ever young. Basta, Brother Dave, wag ka mauna ng pag-asa.